Ang stroke o myocardial infarction ay maring sabihin ng tiyak na ito ay isang sakit na posibleng maiwasan ng lubusan. May malinaw na paraan upang maiwasan itong mangyari. Ang hindi pagkakaroon ng stroke sa buong buhay ay ang pinakamainam na paraan para sa inyong kalusugan, kahit na ang professor sa neurology o neurosurgery ay magutom dahil dito. Hindi ba ito ang pinakamagandang payo para sa inyo? Ano ang ibig sabihin ng tip na ito? Magandang araw po sa inyong lahat, mga malusog na subscriber ng Gintong Kalusugan. Ako si Dr. Rodrigo Lim, professor sa neurology mula sa isang pangunahing ospital sa Pilipinas. May akda ng aklat tungkol sa bago huminto ang utak. Ang pagdurugo sa utak ay mas mapanganib. Ang rate NG mortalidad, NG cerebral infarction ay umihit kumulang 5%. Ngunit ang cerebral hemorrhage ay humigit kumulang 40%. Karamihan sa mga mahahalagang organo ay may mataas na presyon sa kanilang sarili. Lalo na ang kalamnan ay halos parang bato na may mataas na presyon na sumusuporta sa dingding ng ugat upang hindi ito pumutok. Ngunit ang utak ay parang tubig lamang. Ang density nito ay halos katulad ng tubig, kaya ang presyon sa dingding ng ugat ay mas mataas. Kung ito ay nasa sitwasyon na maaring pumutok, ito ay puputok lamang. Ito ay pumuputok hanggang sa ang presyon ay maging balanse sa tubig na katulad ng utak. Kaya kahit maliit na ugat ang pumutok, ito ay nagiging malaking hematoma. Isa pa ay ang maselula ng utak ay ang pinakamahina sa katawan. Ito ang unang namamatay kapag may pinsala. Upang maprotektahan ang maselula ng utak, ang katawan ay nag-evolve ng husto. Ang pinakamakapal na bungo sa katawan, 3 layer ng lamat sa utak at kahit na may cerebrospinal fluid upang ang utak ay lumutang at bigyan ng buoyancy. Paano men protektahan ang utak ay ginagawa ang lahat. Ngunit kapag may pagdurugo, ang nangyayari ay dahil sa dugo na lumabas sa labas ng ugat at ang tissue ay itinuturing itong dayuhan, kaya iyon ang dahilan. Kaya dapat ang dugo ay umikot lamang sa loop ng ugat. Ang pulang selula ay dapat manatili sa loop ng ugat upang magbigay ng oxygen at ang plasma ay magbigay ng nutrients at tanggapin ang waste. Kapag may pinsala lamang, ang puting selula ay lumalabas upang magdulot ng pamamaga, ngunit biglang ang dingding ng ugat ay pumutok, kaya ang dugo ay dumaloy tulad ng baha. Ang tissue sa katawan ay natatakot sa hemoglobin sa pulang selula. Ang hemoglobin ay iniisip ninyong mabuti, ngunit ito ay may toxicity sa lahat ng tissue. Kaya ito ay may neurotoxin at angga, selula ng nerve ay nagsisimulang mamatay. Pangalawa, kapag lumabas, ang plasma ito ay nagiging sanhi ng pagbuo ng clot at ang thrombin na protein sa plasma ay nagbibigay din ng toxicity. Kapag may ganitong toxicity, ang katawan ay nagre-react na parang may dayuhang kaaway na sumalakay. Ang puting selula ay pumupunta at kinakain ito. Ang proseso ng pagkain ay tinatawag nating pamamaga. Hindi lamang ang dayuhan kundi ang lahat ng nadungisan ay kinakain. Habang kinakain, ito ay nagdudulot din ng karagdagang pamamaga. Kaya kapag nadapa tayo at nasugatan ang tuhod at hindi mayos na nilinis, makikita natin ang nana. Ang nana ay hindi dumi kundi ang puting selula na lumabas sa labas ng ugat upang labanan ang bakterya na namatay bilang bangkay. Ito ay bahagi ng tawan mismo. Ang nana mismo ay nagdudulot ng pamamaga, kaya dapat alisin. Ang ganitong proseso ay nangyayari sa cerebral hemorrhage. Ang dugo ay itinuturing na dayuhan at habang kinakain ito ng labis ay nawawasak ang selula ng utak. Ang dugo mismo ay nagdudulot ng physical na presyon at ang chemical na pinsala mula sa sangkap ng dugo at ang sobrang reaksyon ng pamamaga upang protektahan. Dahil dito ay lalong lumalaki ang pinsala. Marahil ay hindi ninyo masyadong naririnig ang tungkol sa acute appendicitis, kung bakit kailangan itong operahan agad sa pamamagitan ng open surgery o laparoscopy, dahil kapag pumutok ito ay nadudumihan ang tiyan at maaring mamatay.
Sa operation kapak pumutok na o may padurugo na ang ginagawa ay buksan ang tiyan at hugasan ng mabuti. Dahil ang dugo mismo ay nadudulot ng malaking pamamaga, mahalaga na alisin ang dugo at tahiin agad ang lugar na pumutok at punan ang nawawalang dugo sa pamamagitan ng transfusion at iba pang pisikal na proseso. Pumutok kaya isil at hugasan at punan, ngunit ang utak ay hindi makagawa nito. Ang utak ay hindi makagawa nito dahil hindi ito nagiging anemia dahil sa pagdurugo, kaya hindi kailangan punan ngunit hindi ito mahugasan. Kapag sinubukang hugasan ang utak ay masisira ang lahat. Dahil ang density ng utak ay halos katulad ng tubig kaya kapag binuksan at sinubukang punasan ang dugo ay mamamatay ang utak, kahit subukan ay hindi ito magagawa. Kaya sa tutulang pagkatapos makontaminate ng dugo, ang utak ay kailangan ng natural na self-cleaning o gamitin ang napakalakas na anti-inflammatory na gamot. Kaya ang cerebral hemorrhage ay hindi maring gamitan ng physical na intuitive at logical na pamamaraan na maring gawin. Sa ibang baging ang katawan at ito ay napakalagang problema. Ang lugar na iyon ay kalaunan ay halos tulad ng trauma na ganap na butas at nasira, kaya ang cerebral hemorrhage ay basically mas masamang sakit. Ang lahat ng cerebral hemorrhage ay nakalulungkot, ngunit ang pinakakalulungkot ay ang nga taong ito ay maring madiagnose ng maga at matuklasan ng aneurysm. Kapag hati ng cerebral hemorrhage sa dalawa, may intracerebral hemorrhage na pumutok ang maliit na ugat sa loob ng tissue. Ng utak at subarachnoid hemorrhage na pumutok ang malaking ugat sa labas ng utak. Ang mortality rate ng subarachnoid hemorrhage ay 40 hanggang 50%. Ito ay maaring maging sudden death sa medyo bata na edad tulad ng 40 o 50 taong gulang, at ito ay napakapanganib na pagdurugo na subarachnoid hemorrhage at 85% ay dahil sa pagputok ng aneurysm. Ang malaking ugat ay may elasticity, kaya ito ay namamaga tulad ng balon. Ngunit ang dingding ng ugat ay hindi. Dapat pumutok, kaya ang selula ng ugat ay nagpaparami at ito ay lumalaki. Habang lumalaki ito ay tumataas ang posibilidad na pumutok. Ang ugat ay hindi nagbibigay ng sintomas. Kahit na ang aneurysm na ilang sentimetro ay nakikita sa CT scan at nakakagulat, ngunit ang pasyente ay hindi naramdaman at nabuhay ng ganon. May paraan ba upang malaman ito ng maga? Sa modernong medical na teknolohiya sa Pilipinas ay posibleng matuklasan ng maga. Kung ikaw ay lampas 40 taong gulang kumuha ng MRI, ang MRI ay karaniwang kinukuha ang tissue, ang utak mismo, at ang MRI ay kinukuha lamang ang ugat. Ang teknolohiya ng MRA ay lubhang advanced, kaya kapag kinuha, ito ay matutuklasan ang namamagang aneurysm mula sa napakaliit na sukat. Kung matuklasan ito sa malaking sukat na may panganib na pumuto, maaari nating ipasok ang coil sa pamamagitan ng endovascular procedure upang harangan ito at maiwasan ang pagputok sa buong buhay. Kahit medyo mahal, ay mas mabuting gawin ito, minsan hindi, basta ibang bansa ito ay masyadong mahal kaya hindi kayang isipin, ngunit sa Pilipinas lamang ito posibleng gawin. Ano ang ibig sabihin ng tip na ito? Karaniwan kapag pumunta sa tertiary hospital, iniisip na ang pinakamahusay ang kukunin kaya handang magbayad ng malaking, ngunit sasabihin ko ito at baka pagalitan ako ng director, ngunit sa tertiary hospital, ito ang pinakamahal. Ang pinakamahal na non-covered na bayad ay karaniwang itinataada. Ganito ang sabihin ko at baka pagalitan ako. Kung ang layunin ay talagang kailangan ng napaka-precise na pagbasa tulad ng university hospital level, ngunit sa ganoong antas ay kailangan ng covered na serbisyo. Kung ang non-covered ay para sa normal na ulo. Kung gayon tanungin sa maraming health check center o MRI center sa paligid, makano, at tanungin din kung ilang Tesla ang machine ng MRI, tanungin ninyo. Ang 3 Tesla ay napakatas na magnetic field, kaya napakatas ng resolution, at ito ang pinakamatas na antas ng MRI. Kung ang 3 Tesla MRI
ay maring kunin ng napakamura doon kayo dapat pumunta agad at ang 1.5 Tesla ay napakagandang MRI din kaya kung may mga gumagamit ng second-hand machine na mas mura ang 1.5 Tesla o ikot pa na MRI machine sa palakait ay maring kunin ng mura at kung lampas ka na sa 40 taong gulang ay dapat kunin ito kahit isang beses. May malinaw na paraan upang maiwasan itong mangyari. Ang hindi pagkakaroon ng stroke sa buong buhay ay ang pinakamainam na paraan para sa inyong kalusugan kahit na ang professor sa neurology o neurosurgery ay magutom dahil dito iniisip kong ito ang pinakamagandang payo. Kung lampas 50 taong gulang, dapat malaman ng eksakto ang yuktoeng inyong kalagayan. Kung mayroon ka lang ng risk factor o wala pa ang atherosclerosis o may atherosclerosis na, dapat isipin na ikaw ay nasa susunod na yukto para sa utak. Mula noon ay dapat talagang maging desperate sa malusok na pamumuhay. Bakit ito nangyayari? Sasabihin ko ng simple. Dati itong malusok na ugat, ngunit may mga sitwasyon na maaring masugatan ang dingding ng ugat. Ang pisikal na sugat ay maaring mula sa mataas na presyon ng dugo. Ang dingding ng ugat ay nakbubukas dahil sa mataas na presyon o ang kemikal na sugat ay mula sa maling gawi sa pagkain o sigarilyo. Ang toxin ay pumapasok at nasusugatan ang ugat. Kung patuloy ang pamumuhay na nagdudulot ng sugat ay patuloy na masusugatan sa iba't ibang lugar. Ngunit sa taong iyon ay may mataas na kolesterol sa dugo. Ang kolesterol ay napakahalagang sangkap sa katawan. Ito ay essential nutrient kaya napakahalaga kaya lahat ng selula ay kayang gumawa nito. Ang kayang gumawa ay nangangahulugang kung masyadong marami ay maaring maging sobra. Ang ginagamit upang gawin ito ay kahit glucose. Dahil kailangan itong katawan, lahat ng selula ay gumagawa ng cholesterol mula sa carbohydrates. Ngunit ang pinakamaraming gumagawa ay ang atay. Bakit marami ang atay? Dahil may mga organo na kailangan ng cholesterol. Ginagamit ito pang gawin ng sex hormone at steroid hormone. Ang steroid hormone ay hormone na nagpoprotekta sa katawan at ang sex hormone ay hormone na gumagawa ng anak. Kaya ang cholesterol ay sentro sa paglaki at reproduction ng tao. Kaya napakahalaga, kaya lahat ng selula ay gumagawa nito. At ang atay ay gumagawa pa ng higit pa at ipinapadala ito sa dugo. Kung gayon, ang adrenal, gland ovary at testis ay tumatanggap at ginagamit ito upang gumawa. Ngunit dahil masyadong masipag kumain ay masyadong marami. Hindi na itinatanggap ng mga iyon. Hindi na kailangan. Ang sobrang naglalakbay sa dugo ay hyperlipidemia. Dahil hindi na kailangan ang atay ay dapat huminto sa paggawa at ay recover, ngunit ang proseso and recovery ay hindi masyadong advanced sa evolution. Wala bang sobre nun sa pananaw ng sangkatauhan sa loop ng 350,000 taon ay kulang palagi at biglang sobra sa loop ng 50 taon ay hindi maunawaan. Kaya hindi mayos na na-recover at patuloy na naglalakbay sa dugo. Nasugatan ang ugat dahil sa mataas na presyon o iba pa. Kung gayon ang kolesterol ay parang outcast na walang tumatanggap kaya pupunta ito at dumikit sa dingding ng ugat. Ang kolesterol na nakadikit sa dingding ng ugat ay outcast. Dun ito kinakain ng macrophage. Walang tigil na kinakain hanggang sa macrophage ay mapuno at sumabok. Ang bagong macrophage ay muling kinakain at ang puting selula ay pumapasok at kinakain din at ang atherosclerosis ay typical na chronic inflammation. Ang prosesong ito ay tumatagal ng ilang taon. Nabubuo ang bukol ng cholesterol sa dingding ng ugat tulad ng cancer at patuloy na lumalaki. Ito ang atherosclerosis. Ang pakunlat ng atherosclerosis sa mga taong masyadong malala ay 2 o 3 taon karaniwan, ay 5 hanggang 10 taon at dahan-dahang lumalala, hindi ito nararamdaman. Hindi ito maramdaman ngunit kahit ang atherosclerosis ay nakakabara sa ugat ay walang problema dahil ang cholesterol ay malambot, ngunit may oras na pumuputok ito dahil sa presyon. Kung pumutok sa loob ay ang maruming bukong kolesterol ay lumalabas sa dingding ng ugat
ang platelet ay inisip na pagdurugo at nagsisimulang bumuo ang clot, ang atherosclerosis na dahan-dahang nakabara sa dingding ng ugat sa loob ng 20 taon ng walang problema ay biglang nagiging blockage dahil sa clot sa loob ng 30 minuto at iyon ang myocardial infarction. Ang pinakamahalaga ay hindi dapat makaroon ng atherosclerosis. Ang faktor na nagpapalaki ni atherosclerosis ay diabetes. Ang nagiging sanhi ay mataas na presyon nege dugo, sigarilyo. Ang kolesterol ay material at lahat ni ito ay loikal at siyentipikong dahilan nege risk factors. Kahit mag-isa ay maaaring magdulot ngunit kung magkakapatong ay mas mabilis. Kaya kung may mga ito iniisip na maaring makaroon ng atherosclerosis sa lahat ng ugat sa katawan at ang pinakamadaling pagsusuri sa atherosclerosis ay carotid artery ultrasound. Kapag tiningnan ang carotid artery at ang antas ng atherosclerosis ay ginagamit ito bilang indicator. Hindi na ang lugar na ito ay mapanganib kundi kung ganito ang antas dito ang buong katawan ay ganito rin ang antas ng atherosclerosis. Ito ay health check-up. Ang pinakamadaling paraan ay ang carotid ultrasound na walang pinsala at kung ang antas ng atherosclerosis ay ganito ang buong katawan ay nasa napakataas na antas at ngayon ay nasa yugto 2 na napakapanganib. Kung walang nakita at malinis, ang posibilidad na walang atherosclerosis sa buong katawan ay mataas. Maaring may sa ibang lugar ngunit may panganib. Kung gayon, dapat ma-manage ng mahigpit ang risk factor upang hindi lumipat sa atherosclerosis at kung hindi ma-manage ng mahigpit ang risk factor ay lalaki ang atherosclerosis. Dapat ma-manage ng mahigpit and treat at kung may naganap na even na. Dapat isipin na ang ugat ay nasa panganib na pumuto o makaroon ng clot. Ayon sa yuktong ang sarili at siyentipikong napatunayan na prescription ay maaring tumigil sa yuktong iyon. Kung tumigil sa yugto 2, ikaw ay taong hindi makakaroon ng stroke hanggang mamatay. Kapag naging yugto 3 nagsisimula ang kasawian. Kahit naging yugto 3, kung maraming na-recover, maaari kang mabuhay ng normal bilang aral. Ang pinakamaganda ay sa yugto 20, 30 o 40 taong gulang ay hindi makaroon ng risk factor o kung may risk factor ay gamitan ng iba't ibang paraan upang hindi maapektuhan ang ugat at iyon ang susi. Kaya ang stroke o myocardial infarction ay maaring sabihin ng tiyak na ito ay sakit na posibleng maiwasan ng lubusan. Ito ay komplikasyon, hindi ito sakit na nakisa. Ito ay sakit na dahan-dahang nabubuo dahil sa risk factor at biglang lumilitaw ng hindi alam. Hindi mo alam ngunit may maliking build-up na nakatago nun. Kung malaman ang build-up sa gitna ay maring harangan sa yuktong iyon at kahit sa huling yukto ay may paraan upang mapigilan ito. Maging malusog ang pamumuhay, ang pagsasabing ganito ay dahil ito ay nasa antas ngang common sense na alam na ninyo. Kumain ng mayos. Ang kumain ng mayos ay hindi marami kundi balance, pamahalaan ng timbang, huwag tumaba, huwag pumayat, mag-ehersisyo, kahit 1 oras sa isang araw ng aerobic exercise. Hindi anaerobic, aerobic exercise. Hindi masyadong matinding ehersisyo. Kung mahirap hatiin, suriin ang cholesterol at blood sugar 1 beses sa isang taon. Kung may sakit, suriin tuwing 3 hanggang 6 na buwan upang mapanatili ang normal na antas. Kung naninigarilyo ay itigil agad, ang alak ay bawasan, matulog ng mayos, ang presyon ng dugo ay maring bilhin ang aparato at panghabambuhay na pamahalaan mo mismo anumang oras. Iyon ang sinasabi. Ang sakit sa ugat na ito ay hindi sakit na pinahirapan ng sangkatauhan sa loob ng 350,000 taon ng kasaysayan. Dahil ang average na lifespan ay 40 o 50 taon lamang, kaya ang sakit pagkatapos nun ay hindi talaga nangyayari. Kapag ang average na lifespan ay lumampas sa 80 taon, ang ugat ay pumapasok sa hindi maluso na edad kung patuloy ang pamumuhay. Kaya kung nais mong pahabain ang malusok na estado ng ugat,
ay dapat maganda sa ugat mula sa murang edad at ang mga pamamaraan ay hindi masyadong naiba sa common sense na alam na ninyo. Sa totoo lang, ang ibig sabihin ng pre-symptom ay ang ugat ay nabara at luckily nabuksan muli. Ang panganib ng pre-symptom ay maring makaroon muli ng stroke agad pagkatapos. Ngunit ang problema ay mahirap din hatulan ng doktor kaya maraming mali na impormasyon sa mga broadcast o YouTube clips. Ang kinatawan ng mali na impormasyon ay ang stroke ay may incidence rate na humigit kumulang 100 at 10,000 kaso sa isang taon sa Pilipinas at ang rate ay dahan-dahang tumataas. Ang mortality rate ay humigit kumulang 20% at ang disability rate ay 30 hanggang 40% kaya napakapanganib na sakit. Ang salitang stroke mismo ay nangangahulugang biglang at ang middle character ay nangangahulugang strike kaya biglang tinamaan ang utak. Ito ay sakit na hindi trauma. Ang tanging dahilan na kusang magaganap sa utak ay vascular. Ang biglang pagbara ng ugat na nakdudulot ng necrosis at cerebral infarction at ang pagputok at cerebral hemorrhage at ito ang dalawang classification. Sa aking buhay, ang pinakakalulungkot ay kahit sa unang yugto ng stroke ay maraming ma-recover ang antas ng disability sa pamamagitan ng emergency treatment o appropriate treatment. Ang panganib and pre-symptom ay maring makaroon muli ang stroke akat pagkatapos. Ngunit ang pre-symptom ay dumating at hindi pinansin at patuloy na nakatulog o iniisip na wala itong halaga at sa umaga ay ganap na hemiplegia at maraming pasyente na dumating ng ganon. Kahit ang aking kaibigan ay ganon, kung hindi natulog noon at aktibong ginamot ng ospital ay maring ganap na may balik ang kalagayan ng pasyente sa unang ngunit ang disability ay nanatili at nagirap ng 1 o 2 taon. Ang eksaktong ibig sabihin ng golden hour ay may decisive treatment. Kahit ang pasyente ay may stroke at nerve damage, na ngunit may decisive treatment na maaring ibalik kang ganap na normal, ang oras na posibleng magamit ang treatment na iyon. Ang intravenous thrombolysis ay 4 na oras at kalahati at ang direktang pagpasok sa utak upang alisin ang clot ay 6 na oras. Kung lumipas ang oras ay hindi na posibleng gamitan hindi. Ang procedure ay pareho. Maaring alisin ang lahat ngunit namamatay ang selula ng utak. Sa katawan ang lahat ng selula kapag malubang namatay ay nagiging scar o hindi na nagre-regenerate. Kung bahagyang pinsala ang wall cell o skin cell o liver cell ay halos ganap na nagre-recover, lalo na ang atay ay bumabalik sa orihinal. Sa utak ay wala talaga, may bahagyang ngunit ito ay academic level lamang. Huwag isipin na may regeneration sa utak dahil dito. Dapat isipin na ang selula ng utak mula sa kapanganakan ay nananatili sa buong buhay at ang pinakamaraming selula ng utak ay ng sanggol o 1 taong gulang habang nabubuhay ito ay unti-unting bumababa. Patuloy na nag-aging at bumababa ngunit sa cerebral infarction o hemorrhage ay biglang namamatay ng marami ang mga selula ng utak dahil maraming ginagawa ang mga selulang ito ang kakayahang protektahan ang sarili ay napakahina kahit 30 segundo o 1 minuto lamang na walang blood flow ay nagsisimula ng mamatay. Dahil hindi nagre-regenerate ito ay nagiging scar. Kaya kung walang blood flow sa utak ang pinakamalalang lugar ay ang core area na ganap na namamatay at may penumbra area na bahagyang may blood flow. Ang bahaging ito ang target ng treatment at habang may blockage sa ugat ay unti-unting lumalawak. Kaya pagkatapos ng 6 na oras ay namamatay na ang lahat ng blood flow area. Kahit alisin ang clot ay namatay na ang mga selula kaya walang saysay ang ibinibigay. Kaya ang 6 na oras na golden hour ay hindi nangangahulugang hanggang 6 na oras ay maring gamitan kundi mas mabilis ay mas mabuti. But kung mas maaga ay mas matas ang sansa na ganap na ma-recover kaya lalo na sa cerebral infarction kung may ospital na maaring maabot sa loob ng 6 na oras ay dapat gawin ang lahat upang mabilis na maabot kahit ilagay ang buhay sa linya.
sa toto lang ang maliit na infarction sa atay o bato o bituka ay hindi natin malalaman. Ngunit ang cerebral infarction ay dahil ang utak ang namamahala sa buong katawan kaya kahit maliit na infarction ay agad nating nararamdaman ang sintomas kaya ang posibilidad na maramdaman ang infarction mismo bilang sintomas ay mas mataas. Tungkol sa sintomas ng stroke ay huwag magamali sa maraming broadcast o YouTube clips na may mali na impormasyon tungkol sa pre-symptom. Ang kinatawan ng mali na impormasyon ay matagal na sakit ng ulo o matagal na chronic dizziness. Ngayon ang kondisyon ko ay hindi maganda. Walang lakas ang katawan, nanginginig ang eyelid, ang bibig ay hindi makakilos sa isang gilid. Ganito ang sintomas na sinasabi. Sa totoo lang ang pasyente ng stroke ay biglang nakakaroon ng neurological symptom. Kaya ang chronic na sintomas na matagal nang naroon ay karaniwang wala. Kahit may pre-symptom, ang ibig sabihin nito ay ang ugat ay nabara at luckily nabuksan muli. Kaya ang pre-symptom ng stroke ay eksaktong kapareho ng sintomas ng stroke. Kaya kung alam ang sintomas ng stroke, ay maunawaan din ang pre-symptom ngunit ang sintomas ng stroke. Mismo ay hemiplegia sa isang gilid, walang lakas ang paa o kamay. O hindi makakilos ang paa o kamay sa isang gilid o sensory abnormality sa isang gilid parang hindi bahagi ng katawan o biglang. Hindi makapagsalita o hindi maunawaan ang salita o biglang malabo ang paningin o hindi makakita sa isang mata o biglang nahihilo at natutumba. Ang mga sintomas na biglang dumiting ng malala ay karaniwang sintomas ng stroke. Ngunit kung dumiting ang sintomas at nawala ito ay pre-symptom at dahil ang ugat ay nabara at luckily nabuksan dapat pumunta agad sa ospital. Dahil may pre-lesion na atherosclerosis dun at nabuo ang clot at nabuksan kaya maaring mangyari muli anumang oras. Dahil nabuksan inisip na sandali lang hindi maganda ang kondisyon o panaginip o maling akala at may magatawag ganon ang inisip. Pagkatapos ay natulog at kinabukasan ay malaking stroke at nagiging problema. Kung pumunta sa ospital sa pre-symptom stage ay maring mablock. Kaya ang kahalagahan ng pre-symptom ay kapareho ng sintomas ng stroke. Karaniwang chronic headache o dizziness na alam sa pang-araw-araw na buhay ay hindi ito. Dahil ang sakit ng ulo ay sintomas na nararamdaman sa ulo kaya iniisip na tiyak na nagbibigay, ito nang babala sa problema sa ugat ng utak. Ang siyentipikong mali dito ay ang utak mismo ay hindi nakakaramdam ng sakit. Kakaiba ito dahil ang utak ay hindi nakakaramdam ng sakit sa sarili. Ang sakit ay nararamdaman sa labas ng utak tulad ng meningis at ang dingding ng ugat ng utak ay nakakaramdam. Ang utak mismo ay hindi. Karamihan sa sakit ng ulo na nararamdaman natin ay mula sa abnormal na function ng ugat ng utak o pressure sa meningis o muscle pain. Kaya karaniwan ay hindi utak kundi muscle pain sa labas ng bungo na iniisip na sakit ng ulo sa loob ng utak at maraming nakakamali. Sa totoo lang ang sakit na nararamdaman ay hindi eksaktong nagbibigay ng lokasyon ng organo kaya karamihan sa chronic headache ay hindi pre-symptom ng stroke kung cerebral hemorrhage at pre-symptom sa ilang pasyente na subarachnoid hemorrhage ay maring mangyari. Ang subarachnoid hemorrhage ay kapag may aneurysm sa malaking ugat at pumutok ito ngunit paano maring may pre-symptom kung mas malaking pagdurugo ito at mas malala, may ilang pasyente na may napakalit na pagputok na aneurysm, ang mortality rate kapag pumutok ay halos 50% ngunit ang nakaligtas ay nagsasabi na ang sakit ng ulo ay hindi pa naranasan sa buong buhay at parang tinamaan ng X sa ulo at biglang nawalan ng malay o namatay sa ospital o sa daan. Kaya ito ang pinakamatinding sakit na maaring maramdaman ng tao at kung ang biglang sakit ng ulo ay hindi nawawala, dapat isipin na possible itong bahagyang pagputo ng aneurysm sa subarachnoid hemorrhage. Ngunit ang problema ay mahirap hatulan ng doktor kaya ang sakit ng ulo bilang pre-symptom ay napakabihira o mahirap ay diagnose. Kaya kung sabihin na ang sakit ng ulo ay pre-symptom ay maraming sensitibong
tao na may chronic headache ang inisip na pre-symptom kaya sinasabi ko ang sakit ng ulo ay hindi. Stroke symptom ngunit para sa mga taong may nakitang aneurysm sa CT o MRI nun ay dapat isipin ng mas seryoso. Kung walang ibang sintomas at tinnitus lamang ay hindi, kailangang isipin na stroke. Ito ay napakabihira kaya karaniwang mali. Ang tunog sa tainga ay medically tinatawag na tinnitus at ang dahilan ng tinnitus ay karaniwang age-related hearing loss. Kaya mula sa 40 taong gulang pataas ang mataas na tono-tuno ay unti-unting hindi na naririnig. Kaya ang auditory cell ay hindi na magawa ang normal na gawin. Kaya overactive ito at sinusubukang marinig pa kaya nagiging tinnitus. Habang tumatanda at ang auditory cell ay nag-adjing ang signal ay ang tunog na dududu o beep na naririnig. Dahil naririnig ang hindi, dating naririnig iniisip na problema ito ngang utak ngunit sa karamihan ay pre-symptom ngang age-related hearing loss. Kaya kung walang ibang sintomas at tinnitus lamang ay hindi kailangang isipin na stroke. Kung ang pasyente ay biglang nahihilo at hindi na marinig ang tainga o biglang may kakaibang tinnitus ay maring bahagi ng sintomas ng stroke sa ilang kaso kung masyadong I emphasize ang pre-symptom ay maaring makaroon ng takot ang lahat at sa kabilang banda ang temporary na abnormal na condition ay maaring isipin na sintomas ng stroke kaya ang mas mahalaga ay alamin kung sino ang dapat matakot as a pre-symptom. Kaya sa taong ganap na malusok sa yugto 0 at walang risk factor ang posibilidad na magkaroon ng sintomas ng stroke ay talagang napakaliit. Kaya bago ang 30 taong gulang ay walang risk factor at hindi uminom o naninigarilyo ngunit pagkatapos ang 30. Taong gulang lalo na pagkatapos ang 40 kung may risk factor kahit isa tulad ang mataas na presyon o diabetes o hyperlipidemia o uminom o naninigarilyo. Nang labi sa kalusugan at biglang may abnormal na function sa katawan ay dapat isipin ang stroke sa unang lugar at pumunta sa emergency room. Ang stroke ay hindi sakit na pupuntahan sa outpatient. Sa totoo lang kapag may pasyente na pumupunta sa outpatient dahil sa paalala sa stroke, sinasabi ko agad na hindi ito ang yugto na kailangan ng treatment. Ang oras ng paggamot sa stroke ay hanggang sa araw na iyon lamang. Ang prognosis ng pasyente ay maaring matapos sa araw na iyon. Kaya dahil ang golden hour ay 6 na oras o higit pa kung sigurado ang sintomas ng paralysis ay hindi na oras para pumili ng ospital kundi dapat pumunta agad sa emergency room ng ospital na may kakayahang magbigay ng emergency treatment sa cerebral infarction o cerebral hemorrhage kapag nangyari sa pasyente mahirap para sa sariling ngunit. Kung saksi o tagapaalaga tulad ng magulang biglang hindi makasagot o hindi makakilos ang isang gilid o biglang hindi makapagsalita o nakahiga na may malay, ngunit parang tulala o ganon ay dapat isipin na stroke dahil biglang nangyari. Sa ganong sitwasyon, ang iniisip na dapat gawin ay biglang kumuha and karayom at tusukin ang daliri o hanapin ang gamot na pang-emergency at painumin o masahe ng husto ang paa at kamay. Ang paa at kamay ay masyadong minamasa. Ang 3 bagay na sinabi ko ay walang tulong. Maring makasama pa. Ang kasalukuyang sitwasyon ng pasyente na may stroke ay namatay na ang maselula ng utak. Hindi namatay ang paa at kamay at dahil namatay ang selula ng utak ay maring magkaroon ng dysarthria o swallowing difficulty. Kaya ang laway ay maring maaspirat sa dana ng hangin. Ang pagpainom sa pasyente ay maring hindi pumunta sa esophagus kundi sa trachea at magdulot ng aspiration pneumonia. Ang pagtusok na daliri ay hindi nazira ang paa at kamay kundi nazira ang utak kaya hindi makakilos ang paa at kamay. Ang pagpapalabas ng dugo ay walang tulong at may panganib ng impeksyon. Ang pagmamasahe, ang paa at kamay ay pareho. Hindi ang dugo ang hindi umikot sa paa at kamay kundi ang utak ang hindi. Kaya ang ganitong aksyon ay walang scientificong batian at walang tulong. Kung talagang kailangan gawin ang makakatulong ay una ay tumawag agad sa 119 at pangalawa ay kung parang susuka ay bahagyang ibaling ang ulo at hintayin ng tahimik.
Bukod dito ay huwag gawin ang kahit ano. Dahil ang basic first aid ay alam na ng mga paramedic kaya, iyon ang dapat gawin. Ngunit ang isang bagay ay ang CPR ay masyadong binibigyang pansin ngayon at ang sitwasyon na kailangan ng CPR ay ang pasyente ay biglang humawa sa dibdib at bumaksak o nawalan ng malay. Kakaiba dahil kung problema sa puso ay iniisip na masakit ang puso at mananatiling tahimik, ngunit sa stroke ay iniisip na walang malay. Ito ay baliktad. Kung tumigil ang puso ay walang malay at sa stroke ay karaniwang may malay. Kaya kung ang pasyente ay normal at biglang nawalan ng malay, dapat gawin ang CPR kahit hindi humihinga. Iyon ang una, at kung may malay ang pasyente at may kakaiba, dapat isipin na stroke. Sa oras na iyon ay mas mabuting tumawag sa 119 kaysa CPR. Ang buong edukasyon sa CPR ay nakbago. Dati ay pressure sa puso at paghinga, ngunit ngayon ay ang regulasyon ay huwag intindihin ang paghinga at pressure lamang ng mabilis isang beses sa isang segundo. Dahil ang resulta ay ang pahinga ay hindi masyadong nakakatulong at ang pressure sa puso ay mas nakakatulong kaya nagbago ang CPR. Ngunit kung sino ang dapat bigyan ng CPR at sino ang hindi ay may medical na aspeto, ngunit mahirap sabihin sa ordinaryong tao. Dahil ang pag-iwas sa kaso ay maring maging sanhi ng pag-miss sa kaso na dapat gawin kaya kahit mali. Ay hindi natin sinasabi na mali, at sa karamihan ng kaso kahit mali ay hindi masyadong nagiging problema ayon sa statistics. Kaya kung iniisip na kailangan ng CPR ay gawin na lamang, ang karamihan ng kaso ay biglang bumaksa ang pasyente at walang mali o parang seizure. Kung ang pasyente ay makapagsalita at makagalaw, sa kabilang gilid ay sitwasyon ng stroke suspicion at sa oras na iyon ay hindi kailangan. Ang CPR ay aksyon na nagliligtas sa pasyente sa oras na iyon, kaya kung may biglang problema sa paligid ay inirekomenda na gawin ang CPR. Hanggang sa mangyari ang stroke ay may maraming hadlang sa bundok at ilog. Hindi ito sakit na biglang nangyayari tulad ng kidlat sa hiting gabi sa taong ganap na malusog at malakas. Sa aklat na inilatala ko ay ipinaliliwanag din na sa kalusugan ang sakit sa ugat ng utak ay maaring hatiin sa yugto. Ang malusog na tao ay yugto 0. Ang may risk factor ay yugto 1. Ang may atherosclerosis ay yugto 2. Ang huli na may sakit sa puso, stroke, ay yugto 3. Ang pagdaan sa yugto 0, 1, 2, 3 bago magkaroon ng stroke ay nangangahulugang kahit hindi mo alam, ay nag-effort ka ng hindi bababa sa 5 hanggang 20 taon upang magkaroon ng stroke. Ang patuloy na effort na yun ay parang pagload ng baril. Ang pagload ay siyentipiko at pathological na yugto kung saan may atherosclerosis sa ugat. Ang atherosclerosis ay hindi nangyayari sa malusok na ugat kundi kapag hindi na-manage ng husto ang mataas na presyon, diabetes, hyperlipidemia, alak at sigarilyo, ang ugat ay hindi na makatiis at nagiging scar. Kaya kapag nagbago ang loop ng dingding ng ugat ay parang nailot na ang baril para sa stroke. Kung gayon, kung nailot na ang baril ay dapat hindi hilahin ang trigger o kahit may atherosclerosis ay maaring manatili sa atherosclerosis sa buong buhay. Ang pakilab ng trigger ay kapag baklang pumutok ang loop na dingding na ugat o pumutok palabas o nakakaroon na pakunlat sa loop na dingding na ugat, ang paghilab ng trigger ay maring mangyari ng bigla, ng walang dahilan, ngunit maraming kaso na ang sarili ang gumagawa ng precondition. Kaya sa napakapangit na estado ng atherosclerosis, kamakailan ay masyadong nakatulog ng husto o hindi makatulog ng mayos o masyadong hirap sa trabaho o biglang masyadong matinding ehersisyo na hindi dating ginagawa o kamakailan ay namatay ang magulang at masyadong malungkot at emosyonal na buhay sa loop ng 1 buwan o 2. Sa ganong nga tao kapag eksaktong sa araw na iyon ay maaring pumuto ang masamang atherosclerosis o magkaroon ng clot. Iyon ang paghilap ng trigger.
Dahil maraming pangyayari sa buhay ay hindi masasabi na huwag hilahin ang trigger. Ang pinakamahalaga ay malaman kung nailod na ba ang baril. Kaya sa pang-araw-araw na buhay ay mahalagang malaman kung may risk factor at kung nasa sitwasyon na maring ailot o kung nailot na dahil sa hindi manage ang presyon ng dugo ay may mga taong inisip na dapat sukatin ng doktor upang maging tunay na presyon. Kapag sinusukatan ng doktor ang presyon, ay tumatas ito ng 10 hanggang 20. Ang hypertension ay hindi diagnose sa ospital kundi sa bahay gamit ang blood pressure monitor. Masakit ang ulo ko kaya sukatin ang presyon, ngunit sa oras na iyon ay hindi dapat sukatin sa bahay. Kailan dapat sukatin? Ang presyon ng dugo ay mahirap din para sa doktor. Sa masamang doktor na nais magbigay ng gamot sa hypertension ay may daling meding hypertensive ang pasyente. Sa oras na pumasok ang pasyente sa ospital ay nagiging hypertensive. Karaniwan ay 10 hanggang 15 puntos mataas kaysa normal. Ang presyon na sinusukat sa ospital ay reference lamang para sa doktor. Ito ay hindi ang tunay na presyon ng pasyente at kung masyadong mataas ay dapat tingnan ang kalagayan ng presyon ng pasyente. Ang pinakatumpak na presyon para sa pasyente ay ang 24-hour blood pressure monitoring. Ipinapaswat ito at bang ginagawa ang pang-araw-araw na aktibidad ay automatikong nire-record at tinitingnan ang pagbabago sa buong araw at kung ilang porsyento ang hypertensive sa buong araw. Ngunit ito ay mura, ngunit hindi maring sabihin sa lahat kaya ang maring gawin sa pang-araw-araw ay sukatin sa bahay. Ang presyon ng dugo ay katumbas ng 10 metro ng tubig. Kung gawing tubig ang blood pressure monitor ay dapat 10 metro. Hindi magagawa kaya ang likido na medyo mabigat at makakapek-reflect na may sa presyon ay mercury at ion ang ginamit. Kaya ang mercury blood pressure monitor ay ginawa. At ang pressure na napataas ng mercury na 14 na sentimetro ay naging unit na 140 mm. Ngunit dahil dito ay may mataong inisip na dapat sukating ng doktor gamit ang mercury upang maging tunay na presyon. Kapag sinusukatan ng doktor ang presyon, ay tumataas ito ng 10 hanggang 20 dahil sa kaba. Ang mercury blood pressure at ang pagdinig ng doktor ay hindi eksaktong tumpak kaya may error dahil sa iba't ibang dahilan. Ang electronic blood pressure monitor na halos katumbas o mas tumpak kaysa mercury ay lumabas na lahat. Kaya kapag susukatin ang presyon huwag, hanapin ang mercury blood pressure monitor. Kung mayroon man ay iniisip na mas hindi tumpak, ang hypertension ay hindi diagnosed sa ospital kundi self-diagnosed at sa kasalukuyan ang arm blood pressure monitor ay pinakatumpak. Sukatin sa bahay gamit ang arm blood pressure monitor. Kailan sukatin sa bahay may pagbabago sa buong araw. Mataas sa umaga, mataas kapag humising at simulang kumilos at hindi inosa ang bumababaw sa kapag aktibo. Kaya kung sukatin sa hapon lamang ay maaring hindi malaman ang hypertension. Kaya mas mabuting sukatin sa umaga. Ngunit kung abala sa umaga at sukatin habang aktibo ay maring isipin na hypertension ang presyon na tumas dahil sa aktibidad. Kaya sa umaga ay dapat may 10 minuto na tahimik at comfortable. Ang standard ng hypertension ay resting blood pressure, sukatin sa resting state. Kaya kung walang sakit, walang abala, at walang hirap at ang presyon ay lumampas sa 140/50 ay hypertension. Masakit ang ulo ko kaya sukatin ang presyon, ngunit sa oras na iyon ay hindi dapat sukatin. Kung walang sintomas sa bahay ay maging comfortable ng 10 minuto at kunin ang blood pressure monitor, pindutin ang button at manatiling tahimik. Pagkatapos ay record ito, pindutin muli at isipin ang pangalawang sukat bilang tunay na presyon. Kung gawin, ito araw-araw parang laruan at ikaw ang makakalam ng pinakatumpa sa presyon. Kaya gamitin ang blood pressure monitor. Ang blood pressure monitor ay hindi kailangan ng mahal. Sa 5,000 piso ay maraming certified at huwag bumili energy. May jitanimi na 5 piso at bumili energy. Mura sa internet para sa self-diagnosis sa bahay. Ang masamang diet ay mahirap sabihin. Dahil kung sabihin sa mataw ang healthy diet at kumain, lamang ng pinakamagaan sa Mediterranean o Filipino diet, sino ang gagawa niyon paminsan ay dapat kumain ng pork belly at uminom ng alak.
ang perception sa healthy diet ay napakahalaga. Sa pangkalahatan, kung nais kong mapanatili ang healthy diet, ang basic na tanong ay ano ang dapat kainin at ano ang hindi. Sa maraming YouTube clips o libro ay sinasabi na ang masyadong maalat ay walang kaugnayan sa hypertension. Sinabi ko rin sa ibang lugar na walang kaugnayan. Medyo ambiguous, ngunit sa totoo lang kung masyadong maalat ay tumataas ang presyon. Ngunit hindi ko naiintindihan ang dahilan. Hindi ko maunawaan. Ang simple ay ang osmosis. May mga substance na nakdadala ng tubig. Ang kinatawan ay sodium mula sa asin. Ang sodium ay nakdadala ng maraming tubig. Kung masyadong marami ay maraming tubig kaya tumataas ang presyon ayon sa hindi siyentipikong paliwanag. Ngunit sa totoo lang iyon ay mali dahil kahit masyadong maraming asin ang katawan ay nagbabalance ng electrolyte kaya inilalabas ang asin. Lahat ay inilalabas. Kapag sinuri ang dugo, ang concentration ng sodium ay nananatiling pareho, walang pagbabago, mahirap tumaas. Kahit masyadong maalat, sa normal na tao ay hindi ito nagiging sanhi ng pagtaas ng plasma volume at presyon kundi sa pamamagitan ng maraming pag-aral kung masyadong maalat o maraming bagay ay nagiging hyperactive ang sympathetic nervous system. Ang sympathetic nervous system ay fight or flight. Kapag nakakita ng tigre o suno ang reaksyon ninyo, maaring mamatay kayo, dapat tumakbo. Sa oras na iyon ay may lakas na wala nun. Ang presyon ay maring lumampas sa 200 at ang tibok ng puso ay lumampas sa 150 at biglang tumataas. Kung kumain ng malat o manghang o stimulating food, inisik ng katawan na dapat lumaban. Kaya nagiging hyperactive ang sympathetic nervous system at bahagyang tumatas ang presyon. Ngunit kung patuloy ito ay patuloy na hyperactive ang sympathetic nervous system at nagiging functional hypertension. Kung tumaba at patuloy na maalat, ay patuloy na functional hypertension. Kung gayon, ang ugat ay nakbabago at nagiging hypertension. Kaya ang masyadong maalat ay nagiging hypertension. Ay hindi problema sa isang beses at maaaring mabalance ng katawan unit kung patuloy. Na maalat ay nagiging functional hypertension dahil sa hyperactivity ng sympathetic nervous system at kung patuloy ang pamumuhay. Ay mataas ang posibilidad na maging organic hypertension. Iyon ay hindi lamang sa maalat kundi sa matamis din at manghang at mainit na pagkain. Kapag kumain nga, stimulating food, dapat isipin na ito ay nagbibigay ng burden sa presyon at mas masama pa ang obesity. Kung iniisip ng simple kung tumaba ay kailangan ng higit pang dugo sa higit pang taba. Para sa puso ay kailangan ng higit pang dugo ngunit ang volume ng dugo ay hindi masyadong marami. Siyempre ang myocardial wall ay lumalapot ngunit hindi sumusunod sa pagtaba ng katawan. Kung gayon, ano ang ginagawa? Mas mabilis na tibok at mas mataas na presyon upang maikot ang higit pang dugo. Kung tumaba ay besichong, tumataas ang presyon at pulse rate. Kahit Oktubre o Nobyembre ay dapat naka-short sleeves at maraming pawis dahil hyperactive ang metabolic function. Ang hyperactive metabolism ay nagiging sanhi ang mataas na presyon at pulse rate. Ang ganitong estado ay basic kong nakakain ng buhay ng bato. Ang kabuang tibok ang puso sa buong buhay ay fixed at ang bagong selula ay mabilis na tumatakbo. Habang tumatanda ito ay unti-unting bumababa. Kung tumaba at matas ang presyon at tumatas ang pulse rate, ay basikong hyperactive ang metabolic function at nagiging sanhi ng pagkain sa lifespan. Sa mahabang panahon ng maling diet, ay nagiging obesity at metabolic syndrome na may napakataas na kolesterol. Hyperlipidemia at sa ganong estado ay mas mabilis na nagiging atherosclerosis sa ugat. Ang pinakamabilis na paraan upang makontrol ang presyon kung obese ka ay magbawas ng timbang. Kahit bago ang 50 taong gulang o 40 taong gulang kung ang hypertension ay dahil sa obesity, mas mabuti ang magbawas ng timbang kaysa gamot at mawawala ang diabetes at hypertension. Sa pasyenteng stroke ay medyo naiba. May matao maring gamitan ng extreme diet therapy ngunit karaniwan ay nagiging masama ang kalusugan at maraming risk factor kaya sa 60 o 70 taong gulang pataas ay hindi na maring i-apply
Ang gamot ay mas malakas sa pag-control ng presyon at diabetes kaya una ay control gamit ang gamot at sa pasyente ay ehersisyo na hindi nakdudulot ng pagtaba at balanced diet at hiwag kumain ng masyadong stimulating food. Iyon ang sinasabi natin. Ang aspirin ay bicycong mula sa buyer na dating herbal company. Ito ay galing sa balat ng puno ng willow. Sa panahong iyon ay natural na bagong gamot. Lahat ay natural na gamot noon. Sa totoo lang maraming gamot na alam natin ay galing sa natural na bagay. Pagkatapos, ay develop at painumin sa pasyente ay may bruising at cerebral hemorrhage at inisip kung bakit. Pagkatapos pag-aralan ay nalaman na binabawasan nito ang clot, mukhang binabawasan ang cerebral infarction at myocardial infarction ayon sa empirical learning. Kalaunan ay nalaman na binabawasan nito ang function ng platelet, kaya ito ay anti-platelet agent at hindi blood thinner. Mali ang sabi na nagiging manipis ang dugo. Sa dugo ay may tatlong uri ng selula pulang, selula puting selula at platelet. Ang pulang selula ay nagbibigay ng oxygen. Sa loob ng 120 araw ang puting selula ay nagbibigay ng immunity sa isang araw o dalawa at ang platelet ay nagbibigay ng clot formation sa loob ng isang linggo. Kailan ginagawa ang clot formation kapag pumutok ang ugat at may pagdurugo ay tinatakpan nito ang lugar. Ito ang nagpoprotekta sa katawan. Kapag may sinyal na pagputok ay pumapasok, ito ng parang glue at tinatakpan ang uga. Ngunit ang clot na nabubuo sa hindi pagdurugo ay sa myocardial infarction at stroke dahil sa atherosclerosis. Ang lugar ay pumutok dahil sa atherosclerosis at ang loop ay nasira at ang platelet ay iniisip na pagdurugo. Ay hindi pagdurugo, ngunit inisip na pagdurugo. Kaya biglang gumagawa ng clot hanggang hindi na makita ang bahagi. Ang ugat ay nababaril. Sa sitwasyong ito na walang saysay kung may atherosclerosis, ang pagkain ng aspirin ay binabawasan ang function ng platelet. Kaya bumababa ang posibilidad na magkaroon ng clot. Kaya kahit sa sitwasyon na maring magkaroon ng clot sa taong may atherosclerosis ay bumababa ang posibilidad. Kaya bumababa ang posibilidad ng cerebral infarction o myocardial infarction. Sino ang dapat kumain nito kung walang pagdurugo at may tendency na magkaroon ng clot ay tiyak na may benepisyo, ngunit sa maliit na banggaan o pagkain ng maanghang o kahit bibimbap ay maaring magkaroon ng panganib sa tiyan. Sa proseso ng panganib ay maaring magkaroon ng pagdurugo sa tiyan dahil sa stimulation. Kung kumain ng aspirin ay maaring maging malaking pagdurugo. Kaya kung walang tendency na magkaroon ng clot at patuloy na kumain ng aspirin ay maaring magkaroon ng problema sa pagdurugo sa tiyan. Ito ay malinaw na gamot. Kaya ang aspirin ay hindi gamot na maaring bilhin sa botika at inumin ayon sa mood. Kung kailangan ay panghabang buhay at kung hindi kailangan ay huwag inumin. Huwag isipin na supplement. Dapat isipin na prescription drug. Iyon ang nais kong sabihin. Tungkol sa malalaki ay kailan sila masyadong na-ehersisyo pagkatapos ng 40 taong gulang. Sa 20 o 30 taong gulang ay hindi. Karaniwan ay masipa mag-aral at magtrabaho at mag-inuman at nasira ang katawan pagkatapos ay sa trabaho ay may posisyon na at medyo kontrolado na ang buhay at naghahanap ng hobby at mula noon ay nagsimulang mag-ehersisyo at masyadong matindi at nagiging problema. May mga taong biglang masyadong matinding ehersisyo. Nalampas sa imahinasyon at may mga taong ipinagmamalaki ang biglang matinding ehersisyo. Ngunit ang ehersisyo mismo ay dapat sabihin na kapag na ehersisyo ay napupunta ang malaking baging blood flow sa kalamnan. Sa taong may atherosclerosis sa ugat ng utak ay karaniwang may atherosclerosis din sa ugat ng puso kapag biglang masyadong maraming ehersisyo ay masyadong maraming dugo ang napupunta sa kalamnan at kulang ang dugo sa puso o utak at maaring makdulot ng sudden myocardial infarction o sudden death o cerebral infarction. Kaya sa antas na kayang i-handle ng normal na tao ay ehersisyo upang mapahusay ang cardiopulmonary function.
Sa taong may stroke ay maaring magpatuloy ng 1 oras sa isang araw ng aerobic exercise. May mataong ginagawa ng 1 beses o 2 beses sa isang linggo at iniisip na sapat na at nainip at huminto. Ang ehersisyo na kayang gawin hanggang mamatay ay tunay na ehersisyo at ang mahalaga ay ang ehersisyo na kayang gawin ng patuloy. Ang kape ay madaling gawin ang clinical research. Ang pivotal clinical trial na may pahintulot ay inilalagay ang mga pasyente sa parehong estado at ang isa ay binibigyan ng placebo at ang isa ay tunay na gamot upang kontrolin ang variable. At tingnan lamang ang epektong gamot. Ngunit ang kape ay hindi maring gawin sa clinical trial. Kung ang isa ay uminom ng fake coffee at ang isa ay tunay na coffee at hintay ng 3 taon ay impossible. Kaya karamihan ng pag-aral ay survey, ilang tasa ng kape ang iniinom ninyo, kayo walang control sa variable sa mga taong iyon. Ang resulta ng mapag-aral ay mix. Caffeine ay malinaw na substance na wala sa katawan at nararamdaman bilang dayuhang substance. Ito ay tumutugon bilang gamot sa katawan at may diuretic effect at awakening effect at iba pang epekto kaya may mabuti at masamang epekto sa tao. Ngunit ito ay masyadong maliit upang maging gamot. Kung diabetic ka, maaari bang uminom ng mixed coffee? Kung talagang nais ay uminom ng 1 tasa, iyon ay hindi bagay na ilagay ang buhay sa linya. Mas mahalaga ang pag-inom ng gamot ng mahigpit at peksuri ng blood sugar at ehersisyo. Kaya sa kape kung umiinom ako ng 4 o 5 tasa at nagiging sanhi ng palpitation o hindi makatulog dahil dito ay huwag inumin. Kaya ang kape ay dapat isipin ng magaan ayon sa sintomas ng katawan. 1 tasa ay walang problema. Ang hypertension o diabetes o hyperlipidemia ay walang sintomas. Kahit lumala ay walang sintomas. Kahit ang presyon ay halos 200 ay hindi alam. Ang risk factor at atherosclerosis ay walang sintomas at biglang kumain ng gamot at nahilo na magaang pa. Iniisip na ang gamot ay nagiging sanhi ng pagkasira ng kalusugan. Maraming YouTube clips na nagbibigay ng mali na impormasyon at ang dahilan ng pagkain ng gamot sa hypertension ay ang musika. Kung kumain akong gamot ay panghabang buhay na ba sa isang aspeto ay mali ang causal relationship? Walang dahilan ngunit kumain ng gamot kaya panghabang buhay? Mali iyon. May dahilan kaya kumain ng gamot at kung hindi mawawala ang dahilan ay patuloy na kailangan. Ang ganitong hypertension ay mayroon mula sa 20 taong gulang. Sa 20 o 30 taong gulang ay mataas na ang presyon. Ngunit sa panahong iyon, ang ugat ay napakatibay. Ito ang pinakamainam na estado na katawan kahit tumaas ang presyon dahil sa obesity o masyadong maliit ang kinakain at walang ehersisyo ay functional hypertension. Ang katawan ay kailangan kaya tumaas ang presyon at dahil maraming beses sa isang araw ay patuloy na mataas ang presyon. Kung gayon kung kumain ng gamot sa hypertension ay bababa ang presyon. Ngunit kung ang taong ito ay muling maging malusok at magbawas ng timbang ay hindi na kailangan ng gamot, kusang mawawala. Ngunit kung patuloy ang ganitong pamumuhay hanggang sa 40 o 50 taong gulang ay makakaroon ng organic change sa dingding ng ugat. Nagbabago ito. Mula sa functional hypertension, sa 40 o 50 taong gulang ay nagsisimulang masira, nagiging matigas. Sa oras na iyon, kahit maging malusok muli, ang pasyente ay nagiging hypertension. Sa oras na iyon ay hindi na maaring itigil ang gamot. Kaya mahalaga ang antas ng risk factor. Ito ay pareho sa diabetes. Kapag may maraming matamis na pagkain, kakulangan sa ehersisyo at obesity ay nagiging diabetes. Maaring kumain ng gamot agad. Ngunit kung mapaktanto at makbawas ng timbang at mag-ehersisyo ay hindi na kailangan ng gamot. Ngunit pagkatapos ni yuktong iyon kung bumaba ang secretion ni insulin sa pancreas o masyadong mataas ang resistance sa insulin sa bawat selula kahit malusok na pamumuhay ay maraming kaso na hindi na maaring balikan. Kaya sa yuktong iyon kahit simulan ang gamot ay hindi na maaring itigil. Dahil masyadong hindi nag-alaga sa kalusugan at dumating sa ospital na may organic hypertension o organic diabetes, kaya kahit malusok na pamumuhay ay hindi gumana,
Kaya binigyan nega gamot. Kung kumain ng gamot ay panghabambuhay na ba iyon ay nangangahulugang ikaw ay pumasok na sa yugto na kailangan na panghabambuhay na gamot. Mali ang causal relationship. Ang dahilan ay patuloy na nagpatuloy at ngayon ay nasa estado na kailangan ng gamot. Hindi reversible. Ang dahilan kaya hindi maaring gamitan sandali at itigil. Kaya kung ang hypertension at diabetes ay pinabayaan hanggang sa 50 taong gulang at naging napakapangit na estado ay mataas ang posibilidad na panghabang buhay. Ngunit sa 30 o 40 taong gulang kung natuklasan ang hypertension at diabetes at maaring balikan sa malusok na pamumuhay ay napakataas ang posibilidad na balikan. Ang dahilan ng pagkain ko ng gamot sa hypertension ay ang aking maternal side ay typical na family ng cardiovascular disease. Halos lahat na matatanda sa maternal side ay namatay ng maaga dahil sa sakit sa puso, hypertension, diabetes at stroke. At mula sa murang edad, iniisip kong mas maraming genetic predisposition. Mula sa maternal side kaya handa na ako. Mula sa 30 taong gulang pataas ay madalas kong sinukatan ang presyon at kung patuloy na lumalampas sa 140,90 o 130,80 ay iniisip kong mas mabuting kumain ng gamot at sa 140,90 at 130,80 na sitwasyon ay inisip kong kailangan kumain nga gamot habang nabubuhay. Ang presyon ng dugo mismo ay nakbibigay ng masamang epekto sa ugat, ngunit ang pinakamasama ay dahil sa pinakamahina na ugat sa katawan, na ugat ng utak. Kaya ang ugat ng utak ay patuloy na nasusugatan habang mataas ang presyon sa buong buhay. Kahit mataas ang presyon sa buhay at bumalik sa normal ay hindi nangangahulugang nawala ang nakaraang mataas. Ito ay nasusugatan sa panahon ng mataas na presyon. Kung patuloy na mapanatili ang normal na presyon ay mataas ang posibilidad na mapanatili ang normal na estado ng ugat ng utak. Kahit mataas ang presyon ay mas mabuting ay correct ng mabilis. Kaya ako ay kumain ng gamot sa tamang antas at pinanatili ang presyon ng mahigpit. Ngayon, nalampas 50 taong gulang ay 1 at kalahati lamang na gamot at madaling na control. Sa una ay functional na mataas na presyon at ang elasticity ng ugat ay mabuti kaya kahit mataas ay hindi masyadong nasugatan ang ugat, ngunit pagkatapos ng 40 taong gulang ay nagsisimulang maging organic at matigas at kahit makpahinga ay tumataas ang presyon. Kung mas late ang treatment ay lalong lumalala ang hardening change sa ugat. Iyon ay mas maraming gamot sa hypertension kung mas late ang treatment. Ang ganitong treatment sa hypertension ay napakasimple. Ito ay pareho sa diabetes at ang magang at mabilis na peg control ng hypertension at diabetes ay ang sikreto upang mapanatili ang mas kaunting gamot o walang hypertension at walang diabetes buong buhay. Kaya bakit may pagtuto sa gamot? Ang supplement ay sa totoo lang may epekto ba maaring may ngunit hindi nasubukan. Ang supplement ay basicong hindi nakakaroon ng clinical trial dahil ang sangkap ng supplement ay maring kainin sa pagkain. Maring kulang sa ilang normal na tao. Maring kulang sa vitamin A o B o C kaya concentrated na bahagi ng pagkain. Sa mga malapit sa normal na tao ay maring kumain ng supplement. Ito ay parang luxury item na maaari mong bilhin. Kung kailangan ng bag, luxury bag, pagpipilian mo. Kung nais ng mas malaking kalusugan ay maaring kumain. Karamihan ay sayang ang pera lamang, ngunit ang gamot ito ay bagong substance na wala sa mundo. Ito ay para sa tiyak na medikal na epekto na hindi pa nararanasan. Ang supplement ay concentrated na baging ang pakay na maring kulang. Ang gamot ay mura kumpara sa ibang bagong gamot at may pahintulot na nun kay walang libo-libong bilyon para sa clinical trial. Dahil bahagi ng pagkain ay ligtas at maraming nailabas sa mundo. Dahil marami ay maraming negosyante. Kung gayon paano ibebenta ng negosyante kailangan ng advertising? Kaya dapat ay overclaim ang nutritional component o sabihin na may malaking epekto sa loob ng pinahintulutang saklaw.
sa kabilang banda ang treatment drug na nasa insurance ay hindi maring ay advertise ayon sa standard sa Pilipinas. Hindi ninyo nakita ang gamot na iniinom ko sa broadcast advertising. Hindi ba sa Amerika ay may broadcast advertising? Ang lahat ng insurance drug ay ina-advertise. Ang ordinaryong tao ay maring sabihin sa doktor na nais kong uminom ng ganitong statin dahil nakita sa advertising. Ngunit sa atin ay hindi. Ang pasyente ay hindi makaka-access. Ang nakikita ay traditional drug legacy o supplement lamang. Kaya maraming pumupunta na inisip na ang supplement ay napakalaga o ang doktor sa botika ay nagsabi na inumin ito at inisip na napakalagang gamot. Ang ganitong gamot ay masyadong madaling kainin kaya masyadong madaling isipin. Sa kabilang banda ay mas binibigyang pansin ang mahal at hindi kinakailangang supplement na walang research. Sa totoo lang sa Pilipinas, mula noon ay may pagnanais at paniniwala sa herbal medicine at ito ay nasa buong mundo, ngunit ang ganitong pagnanais ay napunta sa supplement. Kaya iniisip na kapag napunta sa abroad para sa magulang ay bibilhan ng kahit ano. Ngunit sa totoo lang ang clinical research, dito ay walang kumpara sa clinical trial ng aspirin na ilang 10 piso. Sa pananaw ng doktor ay hindi makatuwiran na sabihin na mabuti ito. Ang supplement ay concentrated na sangkap ng pagkain kaya para sa katawan ay iniisip na masyadong marami ang kinain at dapat ilabas. Kung kulang ay welcome at kung biglang may natural supplement ay parang welcome. Ngunit hindi ito decisive. Nungit ang gamot ay substance na wala noon na ginawa upang bigyan ng sapilitan sa sitwasyon na maring mamatay ang selula o decisive deficiency o kailangan ngayon. Kaya lahat ng gamot ay may side effect. Lahat ng gamot ay may side effect. Kapag kumain ng gamot ay may pagbabago sa katawan. Ang pinakamalaking dahilan kung bakit lumaki ang conspiracy theory sa statin ay ang hypertension o diabetes o hyperlipidemia ay walang sintomas. Kahit lumala ay walang sintomas. Sa diabetes ay maaring may bahagyang sintomas tulad ng madalas umihi o matamis na ihi, ngunit karaniwan ay wala. Ang hyperlipidemia ay talagang walang sintomas. Ang mataas na kolesterol ay iniisip na masyadong madaming, langis at nakakatakot, ngunit kahit 230 ay hindi alam. Sa treatment standard ay dapat ibaba sa 70 at hindi naramdaman. Kahit ang presyon ay halos IQ ay hindi alam. Ngunit kung masakit ang ulo ay sinukatan ang presyon at 140. Iniisip na ang ulo ay masakit dahil sa presyon, ngunit baliktad, masakit ang ulo kaya tumaas ang presyon. Ang hypertension at diabetes at hyperlipidemia ay dapat sabihin na walang paraan upang malaman sa pamamagitan ng self-awareness. Kung masakit ang ulo o nahihilo o hindi maganda ang kondisyon sa pang-araw-araw, ay hindi ito nangangahulugang may hypertension o diabetes o hyperlipidemia, walang kaunayan. Ngunit sa taong ito ay sinukatan ang presyon sa bahay at nakita sa notebook na patuloy na lumalampas sa 140,90. Dapat kumain ng gamot sa hypertension. Sa lalaki o babae, ang pagkain ng gamot sa hypertension ay maaaring magdulot ng orthostatic hypotension kaya maaaring mahilo kapag tumayo. Pagkatapos umupo at ang ilang gamot ay nagdudulot ng ubo o pamamaga ng paa at sa lalaki ang erectile function na mahalaga sa sexual life ay tumatas dahil sa dugo. At presyon kaya sa una ay bumababa ng husto ang kakayahan. Ito ay temporary sa una at pagkatapos ay maaring magbago, pagkatapos mag-adapt, ngunit maraming nakisip sa ganitong paraan na isuko ang kalusugan ng utak sa susunod na 10 o 20 taon at isipin lamang ang sintomas na nararamdaman ngayon sa katawan. Ngunit kapag kumain ng gamot ang hypertension, diabetes, inisip ng doktor na papatayin ako, kaya habang kumakain ng gamot ay nararamdaman na lumalala ang katawan. Normal ang katawan noon at biglang sinuri at sinabing napakasama at mapanganib kaya binigyan ng gamot at dahil sa gamot ay nahihirapan ako. Ayon ang nagiging dahilan ng patanggi sa gamot. Bigyan akong gamot na walang side effect. Walang ganong gamot.
lahat ng gamot ay may side effect. Ayon ang dapat ibigay sa pasyente ng kayang i-handle. Noon, may alchemist na si Paracelsus na naiwan ng napakagandang kasabihan. Ito ay napakahalagang kasabihan sa pharmacology at toxicology. Walang lason sa mundo. Ang dosis ang nagdedesisyon kung lason o gamot. Kahit anong chemical na substance kung ibigay sa tamang halaga para sa pasyente ay gamot at kung sobra ay lason. Ang proseso ang pagdedesisyon kung aling substance ang maaring ibigay ng matalino sa pasyente at ang dosis ay lahat ay nasa clinical trial kaya alam ang side effect na maaring mangyari ayon sa pasyente ay ipinapaliwanag o hindi. Ito ay sining ng medisina, kaya kung ipaliwanag sa pasyente ay may mga hindi kakain dahil dito kaya kung. Kalaunan ay may abala ay sinasabi na side effect at dapat mag-usap ng kalmado. Hindi dahil papatayin ng doktor kaya biniyan ng gamot. Maaring sadyang hindi ipaliwanag upang hindi matakot o ipaliwanag at sabihin na dapat handa at inumin. Ang gamot na talagang kailangan ay dapat inumin ng ilagay ang buhay sa linya. May data mula sa 10,000 libo o daan-daang libo o milyon-milyong pasyente na nagpapatunay sa lifespan at kalagayan ng pasyente. Kaya ang treatment drug na nasa insurance ay dapat isipin ng mahalaga at dapat i-handle ang side effect upang makuha ang benepisyo ng gamot. Iyon ang dapat isipin. Ngunit kung kumain ng nahihirapan ang gamot ay nagiging parang walang hypertension, diabetes, hyperlipidemia. Sa totoo lang sa susunod na 10 o 20 taon ay hindi makakaroon ng dementia o stroke o sudden death. Kung inaasahan iyon at i-adapt ang bahagyang abala ngayon ay maaring kainin ng masaya, ang supplement ay basichong kinakain sa pakain kaya basichong walang side effect. Kaya ayon sa kondisyon kung mabuti ang kondisyon ngayon ay iniisip na dahil sa supplement at nagbibigay ng positive feedback sa sarili na dapat patuloy na inumin at iyon ay hindi siyentipiko. Dapat kainin na mabuti ang kinakailangang gamot habang nabubuhay. Iyon ang iniisip ko. Karamihan sa clinical trial ay nagsimula noong huling bahagi ng 1990s hanggang 2000s. Nagsimulang hatulan kung siyentipiko at may epekto. Sa prosesong iyon ang regulatory agency ay nagbibigay ng carrot at ang halaga upang makuha ang pahintulot ay hindi bababa sa daang bilyon o libo-libong bilyon o trilyon dahil ang pharmaceutical company ay nag-invest ng walang kita sa panahong iyon pagkatapos ng pahintulot ay ginagawa ang lahat sa loob ng saklaw ng pahintulot upang ibenta ito. Sa pananaw ng doktor bilang mediator sa pagitan ng pasyente at pharmaceutical company ay dapat ibigay ang gamot na dapat ibigay at hindi dapat ibigay at ang tamang halaga gamit ang pinakabagong medical na kaalaman. Ngunit ang ilang walang konsensya na doktor o mali na rebate o lobby at iba pa ay nagiging sanhi ng abuse o overuse ng gamot at ito ay problema sa buong mundo. Ngunit sa Pilipinas ito ang pinakamalaking problema. Bakit nangyayari ang ganitong problema ang Western Europe? Ay basicong may medical insurance ng pasyente, ay hindi nagbabayad kapag pumunta sa ospital, siyempre may disbenta na masyadong matagal ang waiting time. Sa Amerika ay private insurance at depende sa makano ang binabayad sa private insurance. Ngunit kung may private insurance ay karaniwang hindi nababayad kapag pumunta sa ospital. Siyempre may mga kaso na mas nagbabayad ayon sa treatment. Basikong kung talagang decisive na sakit tulad ng stroke at pumunta sa ospital sa Western Europe o Amerika ay walang bayad. Kung gayon ang doktor ay magbibigay ng tiyak na prescription sa loob ng kakayahan. Ngunit sa Pilipinas ay basikong discounted insurance. Kapag pumunta sa ospital ay kailangan magbayad. May copayment sa insurance fee at fee for service kaya kung mas maraming serbisyo ay mas maraming kita ng doktor kaya kung mas maraming gamot o serbisyo ay mas maraming kita ng doktor at may ganitong butas. Siyempre, may benepisyo din ngunit sa Pilipinas ay low fee for service kaya kahit pagsama-samahin ay hindi may kumpara sa Amerika. Sa Amerika o Western Europe ay hindi nagbabayad ang pasyente kaya maaring magbigay ng may konsensya anumang treatment
ngunit sa Pilipinas ay maring maging sanhi ng higit na benepisyo sa sarili ang ilang treatment sa pasyente kaya mas vulnerable. Kaya hindi maiwasan ang pagtanggap ng lobby mula sa pharmaceutical company at pagbibigay ng higit pang gamot. At sa totoo lang noong 2000 ay maraming gamot na may ebidensya mula sa clinical trial at ang doktor ay maaring magbigay ng may tiwala. Ngunit ang taong dapat kumain ng gamot ay walang problema sa pagkakaroon ng prescription, ngunit may pasyente na kailangan kumain ng gamot o ang tao may malubang stroke o malakas na risk factor ay dapat kumain ngunit may pasyente na ambiguous ang ebidensya. Ang taong may risk factor lamang ay dapat iudyok sa malusok na pamumuhay at mas kaunting gamot at iyon ang mahalagang paraan ngunit dahil ang outpatient ay 3 minuto lamang at 60 o 70 pasyente ay hindi maaring pag-usapan at ang pasyente ay nais ding umuwi na may gamot kaya madalas na mabigay gamot na maginhawa. Habang masyadong maraming gamot ay nakakaroon ng side effect tulad ng nabanggit, walang gamot na walang side effect. Mali ang iniisip na dapat kumain ng gamot na walang side effect. Lahit ng gamot ay may side effect. Ang taong walang sintomas sa risk factor at atherosclerosis ay biglang kumain ng gamot at naging masama ang katawan. Nahilo, namakaang pa, ubo o ganon ang sintomas at iniisip na ang gamot ay nagiging saning, pakasirang kalusugan at ang doktor ay nagbibigay ng gamot dahil sa pera. Sa Pilipinas na may social community o conspiracy theory ay ang ganitong sismis o YouTube clip ay nagiging sani ng pagkalat at ang pinakamabigat na kontaminadong gamot ay ang statin. Ang statin ay may maraming mali na impormasyon sa maraming YouTube clips ngayon. Lalo na ang huwag kumain ng statin. Ang sinasabi ko ay hindi lahat ay dapat kumain ng statin. Ang statin ay napakagandang gamot. May side effect. Ngunit ang dapat kumain ay dapat kumain ng ilagay ang buhay sa linya. Kung hindi, ay mababawasan ang lifespan at tiyak na makakaroon ng myocardial infarction o stroke. Ngunit ang mga taong hindi kailangan ng statin ay binigyan ng sobra dahil sa offer treatment at nararamdaman ang side effect at kahit ang side effect ay kayang i-handle ay dahil sa takot sa sarili ay iniisip na mali ang doktor na nagbigay ng gamot at may conspiracy ang pharmaceutical company at ganon ang paggalat. Sa normal na tao-taong may bahagyang risk factor ay dapat maging mas maingat sa pagbibigay ng ganong gamot. Ang abuse ay malinaw na mali at kung pasyente ka ay hindi oras para isipin ang abuse kundi dapat kainin ang gamot upang maiwasan ang susunod na krisis. Kung ang kasalukuyang estado ng kalusugan ng ugat ng katawan ay ganap na normal, umagan ay malaga ang mag-usap ng mayos sa doktor at kainin ang gamot ng matalino